Ito po mga kapatid, tayo po ay mag-aaral dito po sa pinaka last part ng 2 Kings chapter 25, no? At nandito na tayo sa verse 22. So mag-end na po yung pag-aaral po natin dito po sa 2 Kings. At patuloy po nating tinitignan yung kwento po ng mga hari po na ito, especially sa Judah, magkakaroon din po ng pagkabihag. At sabi po dito sa verse 22 ng chapter 25, si Gedalias na anak ni Hiram at apo ni Shaphan ay hinirang ni Haring Nebuchadnezzar bilang gobernador ng mga natirang mamamayan ng Judah. No? So nakita natin na from the prophecy na ibinigay from the word of the Lord, di ba, na ibinigay sa mga previous na pinag-aralan po natin, hindi lamang po yung northern tribe, di ba, yung mabibihag, kundi maging itong southern, di ba, na kingdom, walang iba kundi yung kingdom po ng Judah. At patuloy po natin yun tinitignan, sapagkat ito po ay bunga o resulta, di ba, ng kanila pong disobedience at hindi pagsunod sa Panginoon. At nakita po natin that even yung Assyrian kingdom, di ba, ay hindi rin po nagtagal. Pwede nating sabihin na sa kapanahunan po na malakas po sila, di ba, ay kaya po nilang mag-occupy, di ba, ng mga nations, may capability sila. Pero nakita po natin, di ba, yung kayabangan nila, nakita natin yung kawalan po nila, di ba, ng compassion, di ba, sa mga tao. At nakita rin po natin kung paano po nila sina Laula or even yung hindi pagbibigay, di ba, ng respeto or pagkilala sa Diyos, di ba, ng Israel. Nakita natin yan from the previous na pinag-aralan po natin, at nakita po yun ng Lord, in-account po yun ng Panginoon laban, di ba, sa kanila. Lahat lang talaga ng mga winiwika na hindi maganda, especially doon po sa mga lingkod or doon sa mga pinili po ng Panginoon, ay ang Lord po yung nag-a-account noon, laban, di ba, doon po sa mga tao na gumagawa po niyon. Kaya nga kahit naman po tayo, di ba, mga kapatid, na tumanggap na sa Diyos na ito, yung pinag-aaralan po natin na Diyos ng Israel po na ito, ay secured din po tayo that any thing na binabanggit sa atin or anything na laban sa atin or any kind of words, di ba, against sa atin, especially kapag ito po ay hindi po nakalulugod, di ba, sa pandinig ng tao at maging sa pandinig po ng Diyos. Ang Lord po yung nag-a-account noon, di ba, para po sa atin, laban dito po sa mga tao na gumagawa po ng mga iyon. Kaya napaka-bless lang talaga yung mga believers, di ba, napaka-bless lang talaga yung mga nagre-rely, di ba, sa Diyos na ito. Nasa kanya na lahat di ba, yung pag-iganti nasa kanya na lahat, yung pagpo-protect nasa kanya na lahat, yung provision nasa kanya na lahat. Wala na talagang hahanapin pa, di ba, sa Lord na ito. Kaibang-kaiba lang talaga siya sa mga Diyos na dinudiyos, di ba, ng mundo. At isa pa sa nakita po natin sa pagbagsak po ng Assyria,
di ba napakalakas po nila. Hindi lang talaga magtatagal ang mga taong palalo. Hindi lang talaga magtatagal yung mga taong mapanlait, 'di ba? Hindi lang talaga magtatagal yung power, 'di ba, na sa tingin po nila mako-conquer po nila, 'di ba, yung buong mundo. At maging sa history, 'di ba, ng sangkatauhan, nakita po natin na nagsibagsakan ng mga powers, 'di ba, na yung mga malalakas na sa kapanahunan, magmula po sa kapanahunan na iyon at maging sa kapanahunan po natin ngayon, ay wala pong makahihigit, 'di ba, sa kapangyarihan na meron po ang Diyos na ito. Kaya po niyang itaas ang nais po niyang itaas, at kaya niyang ibagsak ang nais po niyang ibagsak, no? So napaka ganda lang talaga na makita po natin, 'di ba, na ang paglilingkod po sa Diyos is really a choice, at saka it is a priority. It is really a priority. At hindi pang habang panahon na malakas po ang tao. Hindi pang habang panahon na kaya niyang i-conquer, 'di ba, yung mundo. Hindi yun kakayanin. Marami nang nag-try po noon, 'di ba? Pero hindi po sila nagtagumpay, nagkanda-matayan po sila. At wala ring pinatunguhan, 'di ba, yung kanilang mga ginawang mga pananakop, no? At pagpatay, 'di ba, doon po sa kanila pong mga sinasakop, no? Ibabagsak po sila, at yan po yung nakita natin, no, sa mga world history po natin, no, sa mundo po na ito. So we can see itong si Nebuchadnezzar, he was from the 'di ba, yung Babylonian Empire, no? So na may mga labanan na nangyari, na nakita po natin 'yon, napag-aralan po natin 'yon, 'di ba? At itong si Nebuchadnezzar, napakaganda po, 'di ba, yung kwento ng kanya pong buhay, no? Ilang beses na rin po natin itong napag-aralan, at makikita pa natin 'yan, no? Mapapag-aralan pa natin 'yan pauli-uli, 'di ba, hanggang sa tayo po ay matapos sa buhay po na ito, no? So sabi dito 23 nang mabalitaan ito ng mga pinuno ng hukbo na hindi sumuko, sila at ang kanilang mga tauhan ay lumapit kay Gedalias sa Mispa. Ang mga ito'y sina Ismael na anak ni Tanyas, Johanan na anak ni Kareya, Serayas na anak ni Tanhomet, at Neto Fatita, pili na kayo ng pangalan, Neto Fatita, at Jaasanias na anak ni Maaka Teo. Sinabi sa kanila ni Gedalias, huwag kayong matakot sa mga taga Babylonia. Dito na kayo tumira at maglingkod sa hari ng Babylonia, at walang masamang mangyayari sa inyo, no? Walang inassure nitong si Gedalias na yung mga natira sa Judah ay kung magsasubmit po sila doon po sa authority, 'di ba, ng haring Nebuchadnezzar, ay wala pong mangyayari, 'di ba, sa kanila, no? Walang po pwedeng gumalaw po sa kanila, 'di ba? Ang protection ay ipagkakaloob, 'di ba, nitong hari ng Babylonia. Kaya syempre nakakatakot 'yun, 'di ba, na sila po ay magiging alipin, 'di ba, ng ibang bansa, kasi wala naman talagang mas hihigit na malaya, magkakaroon ng kalayaan, 'di ba, yung kahit na sino man, maliban doon po sa mamuhay siya, 'di ba, sa sarili po niyang bansa. Pero ang sinasabi po dito, as a part of your your life, na ayan nga bunga ng disobedience, 'di ba, sa Panginoon, they must endure the process. Mag-i-endure sila doon po sa process, na bunga, 'di ba, ng kanila pang pagsuway
sa Panginoon. Kaya nga kahit naman po tayo sa mga panahon, 'di ba, na nire-refine po tayo ng Panginoon, ni-endure po natin yung process of refining kasi nga nagkakaroon po ang minsan, 'di ba, yung buhay ng isang tao ng refinement from the Lord ay dahil nag-disobey din siya sa Panginoon, ginawa niya kung ano yung gusto niyang gawin, 'di ba, sa buhay niya. At pagkatapos ng mga miseries, 'di ba, sa buhay na ito, people are often blaming, 'di ba, yung God. Pero sa mga nakakaunawa sa process po ng Panginoon, they will endure, 'di ba, yung proseso ng refinement. They will endure yung proseso, 'di ba, ng pagbabalik loob sa Panginoon, no? Yung hindi paglaban dito po sa kung ano yung kanyang itinakda, 'di ba, na mangyari sa buhay po nila. Ilang beses nang nag-reach out, 'di ba, yung Lord sa kanila. Ilang beses nang ipinaalala sa kanila, 'di ba, yung pagsunod ay may kalakip na pagpapala, yung pagsuway ay may kalakip, 'di ba, na pagpaparusa. Ilang beses 'yon, no? Ilang taon yung mga nagdaan, pero hindi po sila nakinig, 'di ba, sa Panginoon, bagkus pinili po nila ang mag-disobey po sa Lord. At kasi kung hindi to ginawa, 'di ba, ng Lord sa kanila, iisipin po nila na hindi po totoo ang Diyos sa kanyang mga sinabi. Kung hindi ginawa ito ng Diyos sa kanila, iisipin nila sa buhay nila na hindi seryoso ang Diyos pagdating po sa kasalanan, no? Iisipin nila na okay lang sa Lord, no? Iisipin nila na compromising yung Panginoon, nagsasabi siya ng ganito tapos hindi naman niya ginagawa, no? At makita natin na hindi po ganun ang Diyos na tinitignan po natin mula po sa mga kwento po na ito, no? Mula po sa mga pages ng Scripture. Ano man po yung kanyang sinabi, ay tiyak yun po yung kanyang gagawin. So ito po ay magsisilbing paalala sa sino mang magbabasa nito. Ito ay magsisilbing paalala, 'di ba, sa kahit na sino mang ma-encounter yung ganito pong kwento dito po sa banal na kasulatan, na ang Diyos ay seryoso po siya pagdating po sa kasalanan. At ang Diyos ay seryoso siya, 'di ba, sa kanya pong mga sinasabi. So tayo naman ay kabisado na natin yung mga bagay po na ito kasi sa kapanahunan po nila hindi po available sa kanila, 'di ba, yung banal na kasulatan ng Lord, no? Actually mga priest yung humahawak, no, sa mga scroll sa kapanahunan po na yon, binabasa po ito, 'di ba, sa kanila. At sa pagdating ng ganito pong mga pagkabihag, napakahirap po nun, 'di ba, mga kapatid, na yung kinasusulatan ng scroll, 'di ba, ay dadalhin pa nila, 'di ba, doon sa kanilang kung saan sila dadalhin, kung saan didesisyonan ng mga leaders, kung saan sila titira, no? At hindi po yun, hindi nakita natin, no, na may panahon din sa buhay po ng mga Hudyo or sa buhay ng mga Israelita na nawala sa kanila yung lahat, no, na nagkasunog-sunog ng 70 AD sa Jerusalem, nasunog po yung mga lahat ng mga mahalagang bagay, 'di ba, sa temple. At it is really a joy to know, 'di ba, mga kapatid, na may mga bahagi ng scroll, 'di ba, na naitago po ng mga tao na kumokopya po nito kasi sa kapanahunan nila, 'di ba, sinusulat po yung marami po silang mga sinusulat na mga kopya. At maging sa kapanahunan na ito, 'di ba, yung mga religious people, 'di ba, sa land po na ito, isang taon po nilang sinusulat nagsusulat pa rin sila, 'di ba, yung ano bang tawag doon, yung Torah, sinusulat po nila yon. At pag natapos po nilang isulat, 'di ba, sa isang
scroll, yung mga nakapaloob sa, actually mga Old Testament po yun, no? Yung mga sinusulat po nila. It took them 1 year, diba, bago po nila matapos yun. At pag natapos na po nila yon, ipinaparada po nila yan sa mga streets dito po sa Israel, yung Simchat Torah yata yung tawag po nila yon, no? Yung inaano nila, yung kinikerry po nila yung scroll, tapos ipinaparada po nila, nag-iingay po sila, no, as a sign of their joy, di ba, na natapos na naman po nila yung scroll, ano. At gusto ko kasi dati sana magkaroon din ng ganun yung sinusulatan nila. Kung nag-inquire ako kung paano ito ma-avail. Pero napakamahal pala nun. Ang mahal-mahal pala ng paper na yon, kasi special yun, no? Special na special talaga yung pagkakagawa nun, na talagang itong mga nagsusulat po noon. At napanood ko din sa TV kung paano nila yun sinusulat, talagang madami sila doon sa room na yon, di ba? Tapos talagang kailangan ng doon, kailangan nakakonsentrate ka, di ba, sa pagsusulat, kasi hindi po pwedeng magkamali, kasi walang buraan doon kaya kailangan maingat kung sino man yung scribe, di ba, na magsusulat po noon, no? At yung scroll, yung Dead Sea Scroll na found out, 'di ba, sa isa sa mga yungib or sa isa sa mga kuweba, no, somewhere there sa Dead Sea, ay naka-display po ito sa Jerusalem. So just imagine, no, na yung mga binabanggit po na kwento po sa scripture, ay talagang totoo po itong nangyari, na hindi lang ito basta-basta kinathang isip, di ba? Hindi lang ito basta-basta alam mo yun, yung parang kwentong kotsero lang, di ba? Kundi talagang may pinagkuhanan. Talagang may mga sumulat nito, no? May mga original talaga na copies, di ba, ng kung ano po yung ating binabasa sa kapanahunan po na ito. So we are so blessed, mga kapatid, that the Old Testament and New Testament are already available, di ba, sa bawat isa po sa atin. Sa kapanahunan po ng mga tao po na ito, wala pa yung New Testament, di ba? Yung mga kwento po nila na ito, di ba, ay hindi pa nila alam kung ano yung mangyayari, hindi unknown pa sa kanila. Pero tayo, kitang-kita na natin, di ba, from cover to cover. Lagi ko po itong sinasabi, from cover to cover, di ba, ng scripture. Alam na po natin, di ba, kung ano po yung nangyari, no? It is a complete display, di ba, ng power, ng mercy, di ba, ng love ng Lord. Kaya it is really a blessing to study, di ba, yung salita po ng Panginoon, kasi nandito na lahat It is a story of loving God na dinisplay po niya sa mga sinners, na mga tao sa sanlibutan, magmula pa noon, di ba, hanggang sa kapanahunan po na ito. Kaya yung pagbabasa ng Bible, hindi siya nakakaantok na katulad po ng sinasabi ng iba. Kasi sa pag-aaral po nito, ang lagi po nating tinitignan ay kung ano po yung Diyos na ito, ano yung karakter niya, ano yung ginawa niya, di ba? Paano niya tinulungan yung mga tao na ito,
paano niya dinevelop, di ba, yung pananampalataya ng mga tao na ito na sumunod, di ba, sa kanya. Paano siya nag-create ng mga miracles, paano siya gumawa ng wonders, ano yung display ng kanyang character pagdating po sa kasalanan, di ba, maging yung pagtaas, yung pagbibigay niya, di ba, ng katungkulan sa mga tao, maging dun sa mga pagan na mga kings, ay binabanggit niya, di ba, na itong mga pagan na kings na ito, hindi ito magiging hindi ito magiging king kung hindi ko ipapahintulot. Sila ay servant ko, no? Ito ay servant ko. Ang lahat ng mga lahat ng mga ginagawa ng king na ito, ng mga king na ito ay alam ko. Kaya tayong mga mananampalatayang mga kapatid, we will not speak evil to those people who are in authority, diba? Especially kasi madalas ganyan kahit mga the so-called and uncalled Christians daw kuno, diba? Ay grabe naman silang komentaryo, diba, sa mga politiko. Hindi naman talaga perfect yung mga politicians natin, diba? Hindi sila hindi sila super power, no? Hindi sila Superman or super woman, no? Kumbaga, makikita po natin na ang lahat, kahit sino man sila, 'di ba? Yung parang sinasabi ngayon sa ating presidente, 'di ba, sa Pilipinas, na coke siya, 'di ba? Wala siyang alam, 'di ba, yung mga ganon, ngiwi, yung mga binabanggit nila, 'di ba, na nakaka-degrade, 'di ba, ng katauhan sa presidente. Wala siyang ginagawa. At kung titignan natin yung mga taong nagsasabi po ng mga ito, they don't even make themselves to become a president. Paano mo sila di ba? Paano mo sila sasang-ayunan, no? Paano mo sila anong tawag doon, i-commend, di ba, doon po sa kanila pong mga ginagawa, no, that they speak yung mga bad words, di ba, yung mga bad images, di ba, na kinikreate po nila, no, sa atin pong mga naglilingkod sa bayan. Lahat yun ay hawak, di ba, ng Panginoon. Ito yung gusto niyang maging presidente natin Ito yung gusto niyang maging mayor natin Ito yung gusto niyang maging kapitan natin Ito yung gusto niya, di ba, na tumayo diyan or maupo, di ba, sa kanyang position. So kung ito yung gusto niya, we will submit, di ba, doon po sa authority ng Diyos na ito. Kasi kung lalaban tayo, diba, tayo din lang naman yung mahihirapan. Itong mga tao po ng Judah, sinasabi po sa kanila na magpa-submit lang kayo, 'di ba? Huwag kayong matakot, no, sa mga taga-Bibilyo. Kasi hawak naman talaga ng Lord 'yun Kung ipinangako niya, 'di ba, na mako-conquer sila, kung ipinangako niya na mabibihag sila. Actually, ang tagal-tagal nang sinasabi ng Lord ito, 'di ba, sa kanila. Hindi lang sila nagpapanipaniwala, hindi sila naniniwala, 'di ba, sa mga sinasabi po ng Diyos sa kanila. But kahit sinabi niya na mabibihag po sila, nagsabi po siya, 'di ba, ng blessing sa kanila. Pero iuwi ko din kayo, dadalhin ko din kayo, 'di ba? Ibabalik ko kayo, sabi niya. Ibabalik ko kayo sa lugar na kung saan ay binigay ko sa inyo. Hindi na nila 'yun nakita, 'di ba, yung promise ng Panginoon sa kanila. But as we continue to learn and study yung kwento po nila, no, under Nebuchadnezzar rule, makikita din po natin diyan sina Daniel, yung iba pang mga ginamit ng Lord, ay makaka-uplift po ito, di ba, ng mga spirit po natin, knowing that this God na kinikilala po natin is a God who never, di ba, he will never fail to keep, 'di ba, yung kanya pong
promises, no? So sabi dito, maglingkod, wag kayong dito na kayo tumira. Sabi dito, maglingkod sa hari ng Babylonia at walang masamang mangyayari sa inyo. 25, ngunit ng ikapitong buwan, dumating si Ishmael na anak ni Netanya sa tapo ni Elisama mula sa angkan ng hari na may kasamang 10 tao. Pinatay nila si Gedalias, ang mga Hudyo, at ang mga taga-Babylonian kasama niya sa Mispa. So, ang makikita lang natin dito, hindi promised kung ano yung tomorrow. O kahit anong gawin mong security, kahit anong gawin ng tao na kung ipuput niya yung kanyang, kung saan niya ipuput, di ba, yung kanyang security, hindi promised yung tomorrow. No? Kahit naman sa ating mga mananampalataya, hindi rin promised yung ating tomorrow. Ang promise lang po sa atin na after ng buhay po na ito, kung magtatagumpay po tayo na kung pagkakalooban tayo ng Lord, di ba, na mabuhay po ng matagal sa panahon na kanyang itinakda, ang promise lang po is a place, di ba, na kung saan ay inihanda ng Diyos, di ba, para po sa atin. Hindi promised yung tomorrow, mga kapatid, kahit mga mananampalataya po tayo. Kaya may makikita po tayo na mga kwento ng mga mananampalataya na pinaslang, di ba, pinatay, or ay mga karuma yung pagdating sa mga calamities, no? Kasi baka sabihin natin na sabi ng Lord, protectionan niya tayo 'di ba? Sa lahat ng may ganung may mga ganung bagay na ginagawa po yung Lord, na talagang pagprotection, 'di ba, sa buhay, 'di ba, ng mga mananampalataya. Pero may mga inaalaw din ang God, 'di ba, na mangyari sa buhay ng mga mananampalataya. Ang promise lang talaga, hindi promise sa atin kung ano yung pwedeng mangyari sa araw ng bukas according to what yung gusto natin, no? According to what we want. Pero ang promise po sa atin, 'di ba, ay yung buhay na kasama po yung Panginoon, no? Yun po yung pinaka goal, 'di ba, ng bawat isa po sa atin. Hindi promised yung security natin. Hindi siya promise, 'di ba? Hindi I mean to say, yung promised of tomorrow, 'di ba? Ay hindi naka-promise para doon po sa security natin. Kaya in every moment, 'di ba, ng buhay natin, magpasalamat po tayo sa Lord, no, ng kanyang protection, yung extension, 'di ba, ng buhay po natin ay sa Panginoon, no? Sa atin dito sa Israel, lalong-lalo na hindi kahit gaano ka kagaling, 'di ba, na tumakbo sa bomb shelter, kung talagang panahon na, iba-iba kasi yung panahon, 'di ba, ng pagkatawag, yung pagsusoli, 'di ba, ng buhay. Pero rest assured naman po tayo na tayong mga mananampalataya, 'di ba, mga kapatid, sa mabuhay at mamatay sa Panginoon po tayo. And why fear death? 'Di ba, kung ang death is the beginning of having, 'di ba, yung eternal na talagang relationship na, yung enjoyment na kasama po, 'di ba, ang Lord yung place of His promise, 'di ba, ay ma-acquire na ng sino mang magtitiwala, 'di ba, sa kanya, no? So sabi dito, pinatay po nila itong si Gedalias. Hindi sila naniwala sa sinabi po niya, no? Sinabi po ni Gedalias, 'di ba, sa kanila na walang masamang mangyayari sa inyo dito sa Babylonia, kasi para sa kanila it is a disgrace na itong si Gedalias, 'di ba, ay makikipagkuntsaba sa kanila pong kaaway o doon sa tao na bumihag, 'di ba, sa kanila, lalo na't inappoint po siya, 'di ba, nitong si Haring Nebuchadnezzar bilang gobernador. So kung
kakampi mo, 'di ba, yung bumihag sa atin, parang sinasabi nila dito kay Gedalia, kalaban ka na rin namin, 'di ba? Kalaban ka na rin namin, kaya dapat ka lang, 'di ba, na namamatay, no? So sabi dito, pagkatapos silang lahat, mahirap man o mayaman, kasama ang mga pinuno ng mga kawal, ay tumakas patungong Ehipto dahil sa takot sa mga Babylonia. So yung disobedience do, kasi ito yung will ng God sa kanila eh. 'Di ba? Na nakita na ito, no, na ipagbigay alam na ito sa kanila ng Lord sa matagal ng panahon. Ano, kahit doon po sa kanununuan po nila, sinabi na yung mga yung mga supling, 'di ba, ay mapupunta sa Babylonia, no? Magi-stay sila doon ng matagal na panahon, no? Pero hindi po sila naniwala na sa salita po ng Panginoon. Parang sinasabi nila, kami yung pinili, 'di ba? May ganyan pa ring 'di ba? May ganyan pa ring ugali minsan. Or madalas, 'di ba, yung mga Israelita, yung katulad nga ng sinabi ng isang Israeli na rin, no, sa kapanahunan po na ito, na itong lahi na ito ay talagang feeling entitled sila, 'di ba, sa lahat daw ng buhay nila, no, yung tipo ba na wag mo silang gagalawin, 'di ba, yung mga ganun, kasi mga taong pinili sila, dapat lagi silang head, no, dapat lagi silang may say, 'di ba, dapat ipakita sa kanila kung paano yung humanity, 'di ba, yung mga ganon. Hindi mo sila po pwedeng kantihin, mga ganon, no, feeling entitled. Hindi mo sila pwedeng kantihin kasi mga taong pinili sila, 'di ba, ng Diyos, no? May mga ganyan pa rin sa kapanahunan na ito. Pero kung sila naman mag-act na against din sa anong tawag doon, yung kumbaga against sa rule din ng humanity, kumbaga sasabihin nila napaka-anti-Semitic mo, 'di ba? Babanatan kanila ng anti-Semitism. Hindi naman sa lahat do, pero may mga ganun pa rin, no, yung iba, 'di ba, na mga tao, 'di ba, dito sa lugar na ito, no. Pero maalala po natin at lagi po nating tatandaan na maging ang Panginoong Hesus, hindi naman natin sila masyadong tinitignan, 'di ba, na superior. Hindi naman natin sila masyadong tinitignan na dapat sila lagi talaga yung number one, 'di ba? Pero ang tinitignan po natin bilang mga mananampalataya, 'di ba, mga kapatid, ay yung Diyos, 'di ba, na pumili, no, sa kanila, at ang magpala sa kanila according to Genesis 12 ay pagpapalain din, 'di ba, ng Panginoon, no? Sila kasi yung talagang visible na na illustration, 'di ba, ng mga tao na kinahabagan, 'di ba, ng Panginoon. Yung mga tao na talagang dinisplay ng Diyos yung kanyang complete salvation niya, 'di ba, para po sa kanila magmula pa nung una, hanggang sa sila po ay nabihag or sila ay namaltrato, 'di ba, sa lugar po ng Ehipto, at maging yung lahat ng mga pinagdaanan po nila, 'di ba, ay talagang kaawa-awa naman talaga, kahit sa panahon ng Holocaust, ay nakakaawa po yung mga nangyari sa mga buhay po nila. So as we look at them, 'di ba, hindi natin tinitingnan na masyado silang mapagmataas, 'di ba? Pero tinitingnan natin kung gaano kabuti yung Diyos, 'di ba, sa kanila. When you see people na nasa lahi po na ito, hindi lang talaga mawawala sa sa puso, especially sa mga mananampalataya,
'Di ba na ang mga tao na ito is talagang grabe lang yung pag-display ng Diyos, 'di ba, ng kanyang ng kanyang power, 'di ba, ng kanyang mercy at ng kanyang love, 'di ba, sa kanila. Wala nang ibang natirang pinakamatandang nilalang 'di ba, sa mundo na ito maliban sa mga Hebrew, maliban sa mga Israelita. Kaya napaka precious lang talaga nila. It is really a blessing din, 'di ba, na tayo po ay ikinonekta ng Diyos, 'di ba, sa pamamagitan po ng paglilingkod po sa kanila, na talagang magagamit natin ito sa ministry, magagamit natin ito in proclaiming yung kabutihan po ng Panginoon, yung in proclaiming yung salita po ng Lord. Ibang-iba, ewan ko kung nakita niyo yon, ibang-iba lang talaga yung isang maglilingkod sa Panginoon, 'di ba, na lahat lang ng mga sinasabi mo ay nababasa mo sa libro, 'di ba, na mga sumulat, kung sino man yung mga sumulat, no? Kasi dati iba yung iba yung parang iba yung galawan, 'di ba, ng pagkakilala ko, 'di ba, sa mga Hudyo, kasi hindi ko pa naman sila nakikita, hindi ko pa naman sila nakakasama. Pero ibang-iba na ngayon. 'Di ba? Grabe lang talaga yung grabe lang talaga yung alam mo yung feeling na hindi ko ma-express or hindi ko ma-explain, na yung descendants ng mga tao po na ito, 'di ba? At ang magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin, 'di ba, na nagdi-display ang God ng kanyang mercy, 'di ba, ng kanyang labat, ng kanyang power, 'di ba, sa kanila, no? Na maging sa lahat mga nangyayari sa kanila, kahit sa kapanahunan po na ito, 'di ba, ay kailangan lang talagang maipagpasalamat, 'di ba, sa Panginoon, whether good man ito or whether bad man ito, kasi nakikita natin that God is working in His way, 'di ba, sa kaparaanan niya at hindi sa kaparaanan po ng tao, no? O nakakaawa yung mga hostages, 'di ba? Nakakaawa kung ano man yung kanilang kalagayan sa mga kapanahunan po na ito. At pwedeng sabihin, sinasabi nga ng marami na nasaan si Elohim? Bakit hindi siya gumagawa? It's the same comment, 'di ba, sa mga sa mga napag-aralan po natin. Nasaan siya? 'Di ba? Bakit hindi siya tumutulong? Pero alam natin that God is working in His own way. At magtiwala po tayo, palagi po tayong magtiwala at palaging manalangin, 'di ba, sa Panginoon, na yung way niya is best. Siya po yung best na teacher, 'di ba? Siya po yung best na talagang gumagawa. We will just continue to pray na yung will niya, 'di ba, ang siya pong mapangyari. So pinatay nila itong si Gedalias, akala nila magkakaroon po sila ng katahimikan, ng kapayapaan, 'di ba? Pero napaghaharian sila ngayon ng takot, sapagkat takot sila sa mga Babylonia, taga-Babylonia, dahil doon po sa kanilang ginawa, 'di ba, sa itinakda or doon sa hinirang nitong si Nebukadnezar. Kasi lahat ng hinirang or hihirangin ng hari, kapag nag-go against doon sa hinirang, 'di ba, ay para na ring paglaban ito, 'di ba, sa hari ng Babylonia. So in the same way, mga kapatid, 'di ba, na ang mga hinirang po ng Panginoon, anyone who go against them, 'di ba, is also against doon sa naghirang, 'di ba, sa kanila. So we better be careful sa ating pag-treat, especially sa mga lingkod ng Panginoon, yung mga tunay, 'di ba, na lingkod ng Diyos. 27, ng ika-27 araw ng ika-12 buwan ng ika-37 taon ng pagkabihag kay Haring Jehoiakim ng Juda, pinalaya siya
Di katulad ni Zedekiah, di ba na talagang dinukot pa yung kanyang mata, ano? Kasi nag-rebel siya. Sabi, magpasubmit, pero hindi nila ito ginawa, ano? At nakita po natin na itong si Jehoiakim ay pinalaya siya ni Haring Evil Merodach, grabing pangalan, ng Babylonia, ng taon na ito'y nagsimulang maghari, no? So, probably, mga kapatid, di ba, nakita po natin na Daniel is plus, di ba, sa ruling, di ba, ng Babylonia, no, sa kapanahunan po na ito. So, maaring may influence siya, di ba, sa kung ano po yung nangyari dito. Mapapag-aralan pa natin yan as we go on, no, sa book po ni Daniel, no. Pero nakita po natin na pinalaya po itong si Jehoiakim, ng Judah. Mabuti ang pakikitungo ni Evil Merodach kay Jehoiakim, no, at pinarangalan siya nito ng higit sa ibang haring bihag din ng Babylonia. So may magandang pagtrato ngayon sa hari ng Babylonia dito kay Jehoiakim, no? Grabing pagpapala po ito, no, sa hari po ng Judah. Hinubad ni Jehoiakim ang kasuotan niya bilang isang bihag at hanggang sa siya'y mamatay, araw-araw kasalo siya ng hari sa hapagkainan, no? Habang siya'y nabubuhay, binigyan siya ng hari ng kanyang araw-araw na pangangailangan. So those who will obey, 'di ba, yung nais ng God. Mahirap yung maging bihag pero yung sinasabi ko po kanina, 'di ba, na mag-undergo ka doon sa process ng God kasi yun yung will niya 'Di ba? Ito yung kanyang kagustuhan. At kahit naman sa atin, may mga instances sa buhay po natin, 'di ba, na parang hindi natin maintindihan bakit nangyayari yung mga ganitong mga bagay, 'di ba? Kaya naman ng Lord na sana ibigay na yung mga hinihiling po natin. Pero may mga instances na inaalaw niya, 'di ba, na mag-undergo tayo sa mga ganitong mga sa mga ganitong sitwasyon, 'di ba, ng mga buhay po natin para mas maganda, para mas mahihinog, 'di ba, ng maayos at magiging matamis yung ating mga testimonies, 'di ba, pagdating po ng panahon, no? Pagdating ng araw. Kasi in everything na nangyayari po sa buhay po natin, laging may kaakibat yan, 'di ba? Laging may kasama po yan na magandang patutuo tungkol sa ginawa ng Diyos, 'di ba, sa buhay natin. No matter how difficult, 'di ba, yung situation, alam po natin that God is in control, at sa lahat ng mga magpapasubmit doon po sa process po ng Panginoon ay mas magiging maganda, mas magiging maayos, 'di ba? Mas kapakipakinabang yung kanya pong gagawing pagpapatutuo sa ginawa ng Diyos sa kanya. So yun po, mga kapatid, yung ating lesson dito po sa 2 Kings. At tapos na po tayo dito sa 2 Kings. Congratulations sa bawat isa po sa atin. So, Erev Tov po, at itatype ko na lang po yung ating question.